Mapagpalang araw Kuya Jovi at mga kadilim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roger. Nais ko pong ibahagi ang kwento ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Alan. Kwentong embalsamador. Classmate ko si Alan nung high school. Pero medyo iwas ako sa tao nun. Kaya saka lang kami naging close nung malapit na kami magtapos. Nung nagkita kami ulit nung nag-organize yung advisor naming reunion. Dahil sa hirap ng buhay. At kagustuhang makatulong agad sa pamilya. Pagkatapos ng high school, nag-vocational course lang siya. Alam niyo naman na siguro kung anong kinuha niya. Sabi kasi sa kanya, iyon daw ang in-demand. Abroad, tsaka dito sa atin. Kapag iyon ang kinuha niya, makakakuha agad siya ng trabaho. Kaya kahit takot siya sa dugo at internal organs, go pa rin siya para sa kinabukasan ng pamilya niya. Si Alan, pagtitigan mo, hindi mo maiisip na bisexual siya. Bet niya ang boy, bet niya ang girl, lalaking lalaki kasi ang datingan. Nagstay rin siya dito sa amin for good. Kasi nagkaroon ng branch yung funeraria nila dito. Di ako magne-name drop ng funeraria, pero bigyan ko kayo ng clue. Matanglawin. Una siyang nadestino sa malayo, basta malayo. Ayoko na talagang magbanggit ng specific place. Ayokong mabash. Pero noong unang buwan niya sa trabaho niya, hindi raw niya alam kung anong una niyang mararamdaman. Diri ba o takot? Sabi lang daw ng kasamahan niyang embalsamador na mas matagal na. Hindi lang daw siya sanay. Pero kapag tumagal, masasanay din siya. Minsan habang nag-iembalsamo siya, may part na isasaksak niya yung hose para makuha yung dugo. Pagkabaon raw niya, biglang bumangon yung bangkay. Normal daw talaga. May mga cases na ganoon, pero alam niya na hindi normal. Yung napabangon nga pero nakasakal sa kanya. Walang malay raw siya nun. Sigaw ng sigaw. Mahigpit yung pagkakasakal. Kahit yung senior niya, kita mong natakot din. Umuulan daw nun. Nang may iniembalsamo silang matanda, lalaki, inatake sa puso, tirik ang mga mata. Dapat kapag namatay ng ganoon, kapag ipinikit mo na, hindi na muling mumulat, pero hindi raw. Habang nililinis niya yung katawan, pamulat-mulat daw yung mga mata. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng towel, saka itinakip niya sa mga mata. Nagulat siya, kasi pagkabukas niya ulit, para pang nagbe-beautiful eyes yung matanda. Nung may nilamayan naman daw sa chapel ng funeraria, maraming tao, may free wifi kasi. Nagdi-distribute sila ng pagkain. Yung isang kasama niya, patingin-tingin sa kabaong. Nilapitan niya at tinanong. Hindi siya sinagot, pero may itinuro sa kanya. Nang makita niya, nagulat siya. Yung isang nagbibigay ng pagkain, kamukhang kamukha nung inembalsamo niya. Noong stay-in sila, kasama niya sa kwarto yung senior niya. Hinihintay nila yung branch manager. Nagising na lang sila. Nang magsisigaw si Balong, kasamahan din nila. Hindi raw makapagsalita, nakaturo lang. Nang tiningnan nila, nagsitakbuhan sila palabas. Kasi may nakalutang na ataol sa harapan nila. Hinabol raw sila hanggang labas. Muntik pa silang masagasaan ng manager. Pinagalitan pa sila
bakit daw sila sumisinghot ng bauma. Pero bantulot na pumasok sila ulit kasama yung manager para lang lumabas ulit. Kasi parang inaantay sila nung mga ataol. At hindi lang iisa, 3. Para raw silang tanga. Sigaw ng sigaw habang papalabas. Ang ending, sa van sila natulog. Nung umaga, inilipat na lang nila yung mga ataol sa spare room. Inilalabas na lang kapag may titingin. Nung bagyong Lando, October 17th, 2015. Tanda ko kasi habang nagluluto ako ng almusal, nilipad yung bubong ng dirty kitchen namin. Nawalan ng kuryente. Pinaghahanap ako ng mama ko ng generator para makicharge. Naalala ko si Alan. Tinext ko siya. Pwede raw makicharge sa kanila. Sinundo niya ako. Kasama rin yung tropa namin. At yung besi ko. Habang pumapatay ng oras, yung kasama rin niyang embalsamador. Nagkwento sa amin. Bago raw siya napunta sa kumpanyang iyon, may pinanggalingan siyang maliit na funeraria sa NCR. Kadalasan daw dun pinupunta yung mga biktima ng salvage. JK, mga walang nagki-claim. At yung iba binibili ng mga med school para pag-aralan. Si kuya matanda na, mga 50 plus na. Baguhan pa lang siya noon. May dumating raw na 4 na bangkay. Nakita daw sa creek. Expected mo, bloated na. Pero hindi. Parang bagong patay pa lang. Kung hindi mo lang maamoy, yung amoy ng dugo. Sobrang baho. Masuka-suka raw sila lahat. Yung dugo ng 4, itim na itim. Kahit ipunas sa tela, hindi nagiging pula. Mag-iisang linggo, wala pa ring nagki-claim. Mag-iisang linggo na rin na may kakaibang nangyayari sa funeraria. Laging parang may nakatingin sa kanila. Nawawala ang pagkain, karne, at iba pa. 4th night, nagkagulo kasi yung iniembalsamo niya nawalan ng atay. Nag-high blood yung may-ari. Sino raw ang kahayupang magnanakaw ng atay? Napansin nila yung isa sa mga bangkay na galing sa creek, parang nakangiti. At may bahid ng dugo sa kamay at kuko. 6th night. May ilang lalaking pumasok sa funeraria. Mga rugged ang suot. Nakatakip ang muka. Akala nila magnanakaw. Pero imbes na baril, tabak ang hawak. Marami sila. More than 10. Pinadapa sila at dinala sa basement. May 4 na pumwesto sa harap ng mga bangkay. Sabay-sabay tinaas ang mga tabak at sinaksak sa puso. 3 agad ang tinamaan at nakita niya kumapit pa yung mga bangkay sa mga lalaki. Parang buhay pa, pero yung isa nakipagbuno pa bago tuluyang masaksak. Nang matapos, kinausap sila ng pinuno ng mga lalaki. Dapat daw hindi nila pinanatili ng ganoon katagal yung mga bangkay. Matao pa naman sa lugar nila. Isa lang ang bilin ng matanda kay Alan. Oras na makatagpo sila ng ganoong nilalang. Huwag mag-aalinlangan. Saksakin agad sa puso.
Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Kuya Jovi. Nawa ay kapulutan ng aral at aliw ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Roger. Sana ay nasiyahan kayo sa ating kwento ngayon, mga kadilim. Subscribe po kayo sa ating channel for more horror stories. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.